Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Lahat ng papugit sa salam tayo para kay Allah, na yung kapayapaan at pagpapala ay sumakay po Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, mga kasamahan at mga tagasunod hanggang huling araw. Pagbati ng kapayapaan ay sa ating lahat. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitong nakaraang linggo lamang ay nasaksihan natin ang isa sa mga hindi ka nais na trahedya na naganap dito sa Mindanao State University sa Marawi City. At sinisigurado ko po sa inyo na ito ay bagay na kinokondena at hindi sinasang-ayunan, bagkos ipinagbabawal ng pananampalatayang Islam. Yung nangyaring pambobomba na kumitil ng 4 na buhay at nagdulot ng kapinsalaan sa mahigit kumulang 40 tao ay bagay na walang kinalaman dito ang Islam. Bagkos kung sino man ang gumawa nito ay sila ay mga masasamang elemento na nagnanais na masira yung kapayapaan at imahe ng pananampalatayang Islam, kasi ito ay ginawa sa lugar ng mga Muslim. Although meron silang mga suspects na iniisip nila na yung tinatawag ng person of interest na yun ang gumawa, hanggang ngayon po ay masusi pa rin nila itong iniimbestigahan. At nakakalungkot lang kasi nung nangyari itong pambobomba na ito ay nakakita tayo ng mga kababayan natin na imbis na manawagan sa pagkakaisa at kapayapaan ay sinisi nila kaagad yung kanilang mga kababayang Muslim na kung tutuusin ay wala namang kinalaman doon. Makaiba po yung mga tao na gumagawa ng karahasan sa mga tao na tinatawag na mga Muslim. Hindi po, kasi ang ibig sabihin ng Muslim ay yung nagsasagawa ng kapayapaan, yung nagtuturo ng kapayapaan, yung nananawagan sa kapayapaan. Kaya nga galing yan sa word na aslama yuslimu. Isa rin sa kahulugan ng Muslim ay yung nagpapakupkup sa kagustuhan ng Diyos, at malabo na ikaw ay magpakupkop sa kagustuhan ng Diyos kung sinusuway mo yung isa sa mga pangunahin niyang inuutos, at yun ay yung huwag kang kikitil ng buhay. Yan po ay makikita sa banal na Quran. La taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq, at huwag kayong papatay ng buhay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ito ay paulit-ulit na binabanggit ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at napakaraming mga records o hadith na naitala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mismong digmaan ay ipinagbabawal po niya na madama yung mga sibilyan. Bagkos binabawal po yung pagpatay sa mga babae, sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga may sakit, sa mga pari. Pinagbabawal yung paggiba sa mga gusali, pagsira sa mga simbahan, pagputol sa mga kahoy o pagpatay sa mga hayop. Itong mga bagay na ito, kahit na may digmaan, bawal po yan sa Islam. Paano pa yung walang digmaan? Samantalang yung nangyari doon sa Marawi State University ay hindi naman digmaan. So mulit-muli po kami ay nakikiramay sa mga nawalan, at kinukondena po namin ang gawain ito kung sino man ang gumawa niyan. At sana po ay wag po nating lahatin ang mga Muslim. Bagkos ang una nga pong rumusponde at ang unang tumulong ay yung mga kababayan din nila na mga Muslim na taga Marawi. Yung mga ulama, yung mga scholars ng mga Muslim, agad-agad po tayo na nagbigay ng ating pahayag na tunay na ito ay ipinagbabawal sa Islam. At yung mga leaders ng mga Muslim agad-agad din na nanawagan sa bawat isa na kung meron man kayong makita na mga kahinahinalang mga tao na maaaring maging dahilan na magdulot ng karahasan, ay ipagbigay alam po natin sa mga kinauukulan. So hindi po dapat natin nilalahat ang ating mga kababayang mga Muslim, mga kapatid nating mga Muslim, kasi meron po, kung mayroong masamang Kristiyano, meron din po ng mga tao na nagpapanggap na o nagsasabi na sila ay mga Muslim, pero hindi po talaga nila sinasabuhay yung kanilang pagiging Muslim. Kaya mulit-muli ay pinagbinibigyan nating linaw
na ang bagay na nangyari sa MSU o Mindanao State University ay bagay na walang kinalaman dito ang Islam. At again, nananawagan tayo sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga kababayan, ikaw man ay Muslim o hindi Muslim, manawagan tayo sa pagkakaisa. Manawagan tayo sa pagkakaroon ng payapang pamumuhay. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Ito ay bumabati sa pamamagitan ng assalam o kapayapaan. Sinasabuhay nito ang pagiging payapa. Huwag po nating hayaan na manalo yung mga radikal, yung mga extremist. Kasi yun ang gusto nilang isipin ng bawat tao sa mundo. Gusto nilang isipin na ang mga Muslim ay mga radikal, kaya dapat magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim. Hindi po yan totoo. Bagkus ang paniniwala po namin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na ang pinakamalapit na mga tao sa mga mananampalataya o sa mga Muslim ay yung mga tao na nagsabi na sila ay mga Kristiyano, o yung mga tao na nagsabi na sila ay sumusunod kay Kristo. So again, gawin natin ang lahat ng ating kakayanan na supil, magapi itong mga masasamang elemento na ito ng ating komunidad. Huwag nating hayaan na manggibabaw yung galit at puot sa puso ng bawat isa, at naway patawagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano man yung nabanggit natin na mga salita na hindi kaaya-aya. At kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong magtanong. Kung wala naman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.